Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi sa ating pastor, sa mga manggagawa, kay Brother Joel na narito, si Brother Marvin na narito rin, si Brother Archie, sa mga kapatid ni Cristo, magandang gabi po sa inyo. Higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Mahaba-haba po yung ating oras at purihin ng Diyos sapagkat mahaba-haba rin po ang ating pag-aaralan ngayong gabi na ito. At dalangin ko po, mahal na kapatid, na samahan ninyo po ako sa pag-aaralan po natin ngayong gabi na ito. Kung meron pa kayong Biblia, buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Kung wala naman, hayaan niyo po na ang inyong kapatid ay basahin yung mga banal na salita ng Diyos para sa inyo upang mas lalo po tayong magpalakasan sa isa't isa. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong gabi na ito ay ang katiyakan sa pananampalataya kay Jesucristo na siyang ating pinakapunong hari. Okay? Again, ang katiyakan sa pananampalataya kay Jesucristo na siyang ating pinakapunong hari. Ang ating key chapter for tonight is Hebrews chapter 10. This is the Hebrews chapter 10 exposition. Meron din po tayong Hebrews chapter 7, pero mas marami po yung pag-aaralan natin sa Hebrews chapter 10. Okay? Ito yung mga ating mga key chapters for tonight. Hebrews chapter 10 verses 8 to 18. Hebrews chapter 10 verse 9 to 23. Medyo mahaba-haba po sila. Hebrews 7, 18 to 25. And then babalik po tayo sa Hebrews chapter 10 verse 37 to 39. Malinis pa rin ng Hebrews. Pagpasensya nyo na po, nagmadali po ako kanina sa paggawa nito. At hayaan niyo po ang iyong kapatid na basahin itong ating pag-aaralan ngayong gabi na ito. Hebrews chapter 10 verse 8 to 18. Bago pa tayo magsimula, hindi po ba kayo nagtataka kung bakit wala pong pare sa atin? Diba? Nagtataka po ba kayo? Bakit kaya sa atin walang pare? No? Bakit sa ibang simbahan meron silang pare? At bakit yung pare na yon ay nag-aalay ng katawan at dugo ni Kristo upang kainin ng mga tupa bilang kanilang pagpapalinis at pagpapatawad ng kanilang kasalanan? Bakit ginagawa yun ng ibang churches at bakit hindi natin ito ginagawa? Hayaan nyo na sagutin ko itong tanong muna na ito bago tayo mag-start sapagkat ito ay napakahalaga nating malaman. Noong mga unang panahon kasi kapatid, noong panahon pa ni Abraham, si Abraham kapatid ay mayroong nakilala. Isang hari ng Salem na isa rin siyang pari. No? Kapag sinabing pari kapatid ng mga saserdote, ito yung ginagamit ng Diyos bilang kinatawan niya sa paglilinis ng kasalanan ng kanyang buong nation, which is the Israel. Noong mga oras na yung kapatid si Abraham, meron siyang na-meet na isang tao. Ang pangalan ng tao na ito, may isang hari at isang pari. Ang pangalan niya ay Melchizedek. Kilala niyo kung si Melchizedek? No? Sa Hebrews, mababasa niyo si Melchizedek. Sa Genesis chapter, if I'm not mistaken, chapter 3, mababasa niyo po rin si Melchizedek. Or chapter 5. No? Ito yung unang beses sa Biblia na nagbigay ng tinatawag nating tithing or tithes o ikapung handog si Abraham kay Melchizedek. Kasi noong mga unang panahon kapatid, kapag ikaw ay isang hari o ikaw ay isang pinuno ng isang tribo o angkan, tulad ni Abraham na pinuno ng kanyang angkan, magbibigay ka ng yung ikapu or tithing sa pare. No? Kaya nga nung panahon ni Moises, ang nagtatithing sila sa Aaronic priest. No? Dahil ang pare nun ay si Aaron. Noong mga panahon ng mga 12 tribes of Israel, nabibigay sila ng tithing sa mga Levites or yung mga Levitical priest. Dahil ang tribe of Levi, sila yung mga pari ng mga unang panahon. At yung mga pari na ito yung kapatid, ang ginagawa nila, sila yung mediator. No? Sila yung parang kinatawan ng ating Panginoon bilang kanyang pagsasagawa ng tinatawag nating atonement. Alam niyo ba kung yung atonement? Pag sinabing atonement kapatid, ito yung paglilinis ng kasalanan ng tao. So, ang ginagawa ng mga unang panahon, ang pare kapatid, ipapanalangin niya
ang buong sambahayan ng Israel, ipapanalangin niya na nawa kanilang mga kasalanan ay malinis. Anong gagawin niya? Ang kasalanan ng Israel ay ipapanalangin niya sa isang kambing, at yung kambing na iyon, kapatid, ay papakawalan sa ilang. Ang tawag doon, kapatid, sa mga panahon natin ay scapegoat, no? No, kaya alam niyo ba yung word na yun, scapegoat, no? So yung ginagawa ng mga pari noong mga unang panahon, totoo ito, this is biblical, ipapanalangin ng pari ang kasalanan ng buong Israel sa isang kambing, at hayaan na lang na ang kambing ay mamatay sa ilang, no? Bale, ang buhay ng kambing na yon ang naging kabayaran ng kasalanan ng Israel. At paano mas lalong malilinis ang kasalanan ng Israel? Kukuha sila ng isang malinis na hayop, tulad ng isang kambing na malinis o isang tupa, na kanilang ihahandog at susunugin sa altar o sa templo ng Diyos. No? At ang paniwala ng mga unang panahon, kapag isinasagawa ng pari na yon, yung pag-aalay ng isang hayop na haing patay para sa Diyos, ang kasalanan ng buong Israel ay nalilinis. No? Kaya nga panalangin ng pari, O God, forgive our land. Patawarin mo itong bayan namin, at sila ay patatawarin. At ito ay isinasagawa ng mga Israelita every month, kapatid. Bawat buwan ginagawa ito. Bakit? Sapagkat ang tao sa kanyang natural na estado ay patuloy na nagkakasala. At ang problema ng Israel, kapatid, ang kanilang mga pari ay namamatay. Kung walang pari, walang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, sapagkat hindi sila makagawa ng ritual na pag-aalay o yung tinatawag nating the Sanctuary of Atonement. Hindi sila makagawa nun, kapatid, kung walang pari. Kaya tayo, kapatid, hindi tayo naniniwala na kailangan pa natin ng pari. Kaya nga walang pare sa atin. Sapagkat hindi na natin kailangan ng pare. Bakit hindi na natin kailangan ng pare? Pag-aralan natin ngayong gabi na ito. Ito yung kasagutan kung bakit walang pare sa atin, kapatid. No? Kaya nyo nabasahin ko para sa inyo. Nang sabihin niya na itaas na, no? Hindi mo ibig at hindi mo rin kinalugdan ang alay at mga handog at mga buong handog na sinusunog at mga alay para sa kasalanan na inihahandog ayon sa kautusan. Ito yung sinasabi ng author ng Hebrews na ang Diyos ay hindi siya nalulugod sa bawat handog na ibinibigay ng tao sa pagtupad niya ng kautusan. Ano yung mga handog na yan? Mga handog na hayop, kapatid. Kailanman hindi nalugod ang Diyos. Itong paulit-ulit na ginagawa ng Israel na paghahandog ng mga hayop ay hindi nalulugod ang Diyos. No? 9. Pagkatapos ay idinagdag niya. Ito yung nagsabi ang Diyos. Narito, sabi niya, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Sino kaya nagsabi nito, kapatid? Sa kanyang panalangin, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay dumating upang gawin ang kalooban ng Ama para sa atin. Ano yung kalooban na yun? Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Ano yung inalis niya ang una? It is the first covenant. What is that covenant? The covenant of works. At para itatag niya ang pangalawang covenant, ano yung pangalawang pagkikipagtipan? Ang pagkikipagtipan kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya or the covenant of grace. No? Itatatag ng ating Panginoong Jesucristo ang ikalawang pagkikipagtipan sa chest. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal. Hindi sa pag-aalay ng mga hayop, hindi sa pag-aalay ng isang pare, ng iba't ibang mga pag-aalay. Bagkus, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin ay naayon sa kalooban ng Diyos upang tayo'y gawing banal. Sa ano? Sa pamamagitan ng pag-aalay, hindi ng hayop, kundi ng katawan. Nino? Katawan mismo ng ating
Panginoong Jesucristo. At itong pag-aalay ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo sa altar bilang kabayaran ng ating kasalanan, ito ba ay para 1 month lamang tulad ng Israel na every month isinasagawa nila ito? Hindi, kapatid. Ang pag-aalay daw ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay minsan lamang at magpakailanman. Basahin natin. Sa pamamagitan ng pag-aari ng katawan ni Kristo, ito ay minsan lamang, once and for all, and it is for eternity o magpakailanman. Itong pag-aalay ng Diyos sa kanyang buhay ay magpakailanman. 11. At bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayon ding mga handog na kailanman ay hindi nakakapag-alis ng mga kasalanan. No? May mga pari na araw-araw naghahandog ng mga hayop para sa Diyos dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan. Ngunit ito ay hindi sapat. Hindi siya nakakapag-alis ng mga kasalanan. Nakakala ng mga Hudyo, ito ang nakakapag-alis ng mga kasalanan. Hindi. Ito yung sinasabi ng author ng Hebrews. Ngunit, sa 12, ngunit, nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay, hindi maraming alay ng mga hayop, bagkus isang alay lamang para sa mga kasalanan, para sa 1 month lamang ba? 2 months lamang ba? Hindi. Sabi dito, itong pag-aalay o paghandog ng ating Panginoong Kristo ay isang pag-aalay lamang para sa kasalanan sa lahat ng panahon. Ito'y for eternity. Ito'y magpakailanman. At dahil dito, sabi, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. He is the mediator. Siya na ang ating pinakapunong pari. 13. At buhat noon ay naghihintay hanggang sa kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Alam niyo ito, Psalms 101, di ba? O Lord, my Lord, no? Na ang heaven is His throne and the earth is His tungtungan, no? It's footstool, no? Na pagdating ng panahon, siya ay maghahari sa mundong ito, ito yung ibig sabihin nito, sapagkat sa pamamagitan ng isang alay lamang, sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay, ano yung pag-aalay na yun? Ang buhay ni Kristo para sa atin ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. Ano ibig sabihin ng kapatid? Na lahat ng mga na kay Kristo, sila ay nagiging matuwid, sila ay magiging sakdal sa paningin ng Diyos. Hindi 1 month lamang tulad ng mga dating ginagawa ng pari, every month sila ay nag-aalay ng mga hayop. Bagkus ano yung epektibo nito? Isang pag-aalay na epektibo, magpakailanman sa lahat ng panahon para sa mga pagpapabanal ng lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Dahil doon, kapatid, ipinadal rin niya ang Espiritu Santo. Diba tinanong nila, Panginoon, bakit kailangan mong umalis? Ang sabi niya, kailangan kong umalis. Ang sabi natin Panginoon Jesucristo, upang dumating sa inyo ang tagatulong, the helper, the advocate. Sino yun? Ang Espiritu Santo. Kapag ginawa ito ng ating Panginoong Jesucristo, ang mangyayari, at ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin, di ba? Na pag-aralan natin kahapon o kagabi. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang taga-convict sa atin kung ano yung tama at mali. Taga-gabay at tagapaglakas. Tagapagbigay ng lakas. Hindi lamang siya gano'n. Bagkus ano pa? Siya rin naman ang magpapatunay at magpapatotoo pagdating ng panahon na tayo nga ay totoong na kay Kristo. Kung meron tayong hukom, kapatid, ang Espiritu Santo ang witness. Siya ang magpapatotoo na tayo nga ay tunay na kay Kristo. At yung sinasabi ng Biblia na ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin sapagkat pagkatapos niyang sabihin, ito yung pangako,
Basahin ko po para sa inyo. Ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. This is the new covenant. Ezekiel, pag-aralan na natin ito, di ba? Kapag pinag-aaralan natin yung regeneration, yung John chapter 3, si Jesus at Nicodemus, sinabi ni Jesus kay Nicodemus, you should be born again by water and spirit. Sabi niya. Ano kaya yung basihan natin yun? Is that baptism? No. The basihan that is from the Old Testament. Ezekiel, ito yun kapatid. Ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ano yung gagawin niya? Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso, that's regeneration. Babaguhin niya ang puso, at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip, the heart and the spirit. Paano natin malalaman na tayo ay totoong na kay Kristo? We have the renewing of the mind. Di ba? Pagbabago na pag-iisip. At ang gagawa dito ay ang Espiritu Santo. Diba? Sabi ni natin Panginoon, ang Espiritu Santo ang gagawa nun para sa iyo. Sabi niya kay Nicodemus. Ito pa. At sinabi rin ng ating Panginoong Jesucristo, ano yung sinabi niya? At ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. Ito yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag ginawa niya ito sa buhay natin, bilang ating pinakapunong pari, ang lahat ng kasalanan na nagawa natin ay hindi na aalalahanin pa. Bagkus 18, kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Hindi na natin kailangan mag-alay pa ng hayop. Hindi na natin kailangan mag-alay pa ng ating mga kung ano-ano pang mga bagay. Bagkus, ang pag-aalay ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay ay sapat na at higit pa para sa ating ikakaligtas. Kaya nung napako siya sa krus, ano sinabi niya? It is finished. Bakit? Sapagkat nagawa na niya lahat ng kalooban ng Ama. Ito yung sinasabi niya. Kaya siya bumaba sa mundong ito upang gawin ang kalooban ng Diyos. Ang kamatayan ni Kristo, unang puntos, ang kamatayan ni Kristo ay sapat ng alay para sa lahat ng mga nasa Kanya. Ang Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay sapat ng alay para sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ang ibig sabihin nun, Brother Marvin, hindi mo na kailangan pumunta sa templo at magsunog ng mga kambing. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ang naging ating pag-aalay. Isang pag-aalay na sapat na para sa atin. Kaya ito yung sinasabi ng Hebrews chapter 10, na kung ang pag-aalay ng ating Panginoong Jesucristo bilang tupa para sa atin. Ano yung nakita sa Revelations? Na bumababa na parang tupa, na parang kordero. Pag kasi tupa, kapatid, is the sheep. Ang anak ng tupa, ang tawag sa English is lamb. Pero sa Tagalog, it is kordero. No? Ano yung nakikita ni Juan nung bumababa sa langit na parang korderong pinatay? Sino yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya ang malinis na kordero na inialay para sa ating kaligtasan. No? Siya ang kordero na inialay. Kailangan pa ba natin mag-alay ng iba pang kordero? Hindi na. Ang kanyang buhay ay sapat na bilang kabayaran ng lahat ng kasalanan ng mundo. Kaya kailangan pa ba natin ng pari? Hindi na. Sapagkat hindi na natin kailangan ialay pa ang katawan ni Kristo. Hindi na natin kailangan ialay pa ang katawan niya. Sapagkat ito ay naialay na. Ito yung problema na nakaranas sa mga unang panahon na kapag ang pare, tinataas niya ang hostya. Ang hostya ay nagsisimbolo ng katawan ni Kristo na kanilang inaalay muli bilang kabayaran ng kasalanan ng lahat ng mga kongregasyon. Kapatid, ano yung sinabi sa Biblia? Ang kamatayan ni Kristo sa krus 2024 years ago ay sapat na bilang kabayaran. Hindi na natin siya kailangan ialay pang muli. Kawawa naman ng ating Panginoon. Pinapako natin siya lagi sa krus.
sapat na ang kanyang nagawa. Kaya nga, kung papatuloy natin ang Hebrews chapter 10 sa 19 to 23, ito yung sinasabi ng author. Kaya nga, sabi niya, mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa sanktuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na siyang dumaloy sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-alis sa ating mga kasalanan. Siya ang nagbigay ng buhay para sa atin, na kanyang binuksan para sa atin ng isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid ay ang kanyang sariling laman. Ito yung dahilan kung bakit kailangan bumaba ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat siya ay Diyos, Philippians chapter 2, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Bumaba siya bilang tao sapagkat kailangan buhay ang kapalit ng kasalanan. At ano nangyari? Siya ay Diyos at siya ay tao. At anong ginawa niya? Ang kanyang pagka-Diyos ang siyang dahilan kung bakit nagawa niya ang kalooban ng Ama sa langit, at ang kanyang pagkatao ang dahilan kung bakit nangyari at naging posible ang kaligtasan para sa atin. Ang napako sa krus ng Kalbaryo ay ang kanyang katawan na siyang inialay bilang kabayaran ng bawat isang kasalanan ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ito ang ginawa ng Panginoon upang patugot tanang manilab mong manilab tupa. Naman tayo yung mga ninabagi. Ito yung sinasabi ng author ng Hebrews. Hindi na natin kailangan mag-alay pa ng mga hayop. Ang kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para sa atin. Kaya sa John chapter 1, ano yung description ng ating Panginoon? He is grace over grace. Hindi natin karapat-dapat na makuha, hindi karapat-dapat na ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Ngunit ginawa niya ito para sa atin sapagkat minahal niya tayo, sapagkat pinili niya tayo isa-isa bago itinatag ang mundong ito. 21. At yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari. Ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Gusto ko, isipin muna natin ito. Kanina, ang Panginoong Jesucristo ay ang alay. Siya yung kordero. Siya yung tupa. Eh, di ba kapag yung pare nag-aalay, ibig sabihin, iba yung pare, iba yung iniaalay, di ba? Kasi ang pare, siya yung nag-aalay. Pero, napag-aralan natin kanina, same chapter, ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung iniaalay. Siya yung tupa, siya yung kordero. Eh, bakit dito sinasabi, siya yung pinaka-punong pare? Ano nangyari? Kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo ngayong gabi nito. Ang katotohanan, kaya nasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa krus that it is finished, ay dahil hindi lamang siya ang tupa na inialay sa krus, bagkus siya rin din naman ang pinakapurong pari na nag-alay sa kanyang sarili. Inalay niya ang kanyang sarili na ayon sa kanyang kalooban. Imagine, no? Ikaw siya ang pari at siya rin naman ang inialay ng pari. Kapatid. At ito, tandaan natin. At yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari. Pag sinabi pinakapunong pari, this is the highest priest. No? Siya ang high priest natin. Wala nang iba pang pari na kailangan natin. Siya lamang ang kailangan natin sa bahay ng Diyos. He is seated at the right hand. He is our high priest. 22. Tayo'y lumapit ng may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya. Ano ibig sabihin nun? Kasi, kung iba yung naghain sa ating Panginoong Jesucristo, ibang pare, taong pare. Ano yung problema ng Israel kapag tao yung nag-alay? Namamatay yung pare. Diba? Kapag namatay na yung pare, wala nang atonement. Kapag walang atonement, lagi kang marumi. Lagi kang makasalanan. Hindi ba? Pero ano yung ginawa ng ating Panginoon?
hindi siya umasa sa tao bilang pare. Bagkus ang ginawa niya, siya mismo ang naging pinakapunong pari para sa atin. Basahin natin. Kung siya ang ating pinakapunong pari, tayo daw ay lumapit sa Kanya na may tapat na puso at lubos na katiyakan sa pananampalataya. Pas nabing lubos na katiyakan, meron tayong assurance, kapatid, security, lubos na katiyakan sa pananampalataya. Bakit? Na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Ano yung saan natin nakita to din? Kay Jesus at si Nicodemus. John chapter 3. Ano yung sinabi ng ating Panginoon kay Nicodemus? You should be born again by water and Spirit. This is the water, ang kanyang dugo na siya naghugas sa ating mga kasalanan, and the Spirit is the Spirit that guides us. So meron na tayong katatagan sa ating pananampalataya sapagkat siya ang ating pinakapunong pari. At bakit siya may katatagan? Bakit sinasabi natin na may katatagan? Sapagkat panghawakan natin ang matatag na pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. Bakit? Sapagkat sa lahat ng mga pari ng mga unang panahon, si Kristo lamang ang nangako. Siya lamang ang nangako. Siya lamang ang sumumpa. Bakit kaya siya lamang ang sumumpa? Pag-aaralan natin mamaya kung ano yung kanyang isinumpa sa atin. Si Kristo ang alay at ang nag-aalay. Siya ang inialay para sa ating mga kasalanan at siya rin naman ang nag-alay sa kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Ang punong pari natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya wala tayong pare, kapatid. Kaya wala tayong pare. Kung natataka kayo, siguro nagtatanong kayo, bakit kaya walang pare, no? Sa atin. Kasi meron na po tayong pare na nasa langit, na siyang patuloy na nag-aalay para sa atin. Sino yun? Ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil dito, balik tayo sa Hebrews chapter 7, di ba? Kanina nasa Hebrews chapter 10 tayo. Kailangan i-explain natin kung bakit napakahalaga na malaman natin na ang ating Panginoong Jesucristo ang ating pinakapunong pari, at kung siya ang ating pinakapunong pari, meron tayong katiyakan sa ating pananampalataya, meron tayong katiyakan sa ating kaligtasan na hindi na ito mawawala pa sa atin kung totoo kang na kay Kristo. Sabi nga nila, kung naniniwala ka na mawawalan ka ng kaligtasan, mawawalan ka nga naman talaga ng kaligtasan. Pero kung totoong na kay Kristo ka, at naniniwala ka na hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya bibitawan, mayroon kang katiyakan sa iyong pananampalataya. Ito yung sinasabi ng author ng Hebrews. Basahin natin. Sa Hebrews chapter 7, verse 18 to 25, babalik po tayo ng 3 chapters, bago yung Hebrews chapter 10. Ito yung pag-explain ng author ng Hebrews kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang pinakamagandang punong pari sa lahat. Sa kabilang dako, mayroong pagpapawalang bisa sa naunang utos sapagkat ito ay mahina at walang pakinabang. Ano yung mga unang utos? The covenant of works. No? The old covenant. Bakit? Sapagkat ang kautusan ay walang pinasasakdal. Ang pagtupad ng batas ng Diyos ay walang nagiging matuwid. Sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkakasala. Walang nakakatupad sa batas ng Diyos. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi natin kayang pasakdalan ng ating mga sarili sa pagpapatupad lamang ng mga batas ng Diyos. Ito yung sinasabi ng author ng Hebrews, itong bagay na ito ay walang pakinabang. Ito ay mahina at walang pakinabang. Kailangan may gawing paraan ng Diyos. Sa gayon ay ipinapakilala ang isang higit
na mabuting pag-asa. Kung itong bagay nito ay walang pakinabang, mayroon daw tayong isa pang mas maganda at mas mabuting pag-asa na sa pamamagitan nito ay lumalapit tayo sa Diyos. Ano kaya ito, kapatid? Sa verse 20, at iyon ay mayroong panunumpa. Di ba kanina, sabi ko, ang ating Panginoong Jesucristo bilang punong pari, siya ay nanumpa, siya ay nangako sa bawat isa sa atin. At itong punong pari na ito, kapatid, ay nagkaroon ng panunumpa sa mga bawat maglilingkod at mananampalataya sa Kanya. Yung nang una ay naging pari, ay nagsimula sa kanilang katungkulan na walang panunumpa. Bakit? Yung mga naunang pari, tulad ni Aaron, tulad ni Levi, yung Leviticus, kapatid, kung nabasa niyo yung the book of Leviticus, it is all about priesthood, no? Kung ano yung ginagawa ng mga pari, kung paano sila nag-aalay, kung paano sila nag-iinsenso, kung paano sila pumapatay ng mga hayop, no? Lahat ng mga ginagawa na ito, yung mga pari na ito, magsimula kay Melchizedek hanggang sa matapos ang Levitical priesthood, wala silang sinumpaan, wala silang pangako. Bakit? Sapagkat sila ay namamatay. Diba sabi ko nga, ang pinaka-problema ng Israel, kung bakit lagi siyang hindi nagkakaroon ng Sanctuary of Atonement, ay dahil ang kanyang mga pare ay namamatay. Kapag namatay ang pare, walang atonement. Kapag walang atonement, makasalanan ang buong Israel. So ano nangyari? Ito daw pare, yung mga naunang pare ay hindi sila nanunumpa. Ngunit ang isang ito, sino kaya ito? Ay naging pari na may panunumpa. Sino kaya siya na naging pari para sa atin? At siya ay nanumpa. Siya ay nangako sa atin. Basahin natin. Nanumpa ang Panginoon at hindi siya magbabago ng kanyang isip. Ikaw ay pari magpakailanman. Sino kaya itong Panginoon na ito? Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang naging pari para sa atin. Siya ay nanumpa na hindi na daw magbabago ang kanyang isip. Na hindi na niya babaguhin ang kanyang isip. Diba? Ang sabi ng author, Jesus Christ is the same yesterday, today, and yes, hindi na magbabago ang kanyang isip. At siya ay nangako sa bawat isa sa atin. Ano yung pangako niya? Malalaman natin mamaya, kapatid. Sa gayon, sino yung nangako? Si Jesus ay naging tagapanagot ng isang higit na mabuting tipan. Ang tipan ng paggawa ng mga mabuting bagay ay hindi naging mabisa sa tao. Kaya nga hindi sila napasakdal ng lumang tipan. Ano yung ginawa ng Diyos? Nakipagtipan siya ulit sa mga tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, isang bagong tipan. Kaya nga ano yung ginagawa natin kapag Holy Supper? This is the new covenant. Why? It's because our Lord Jesus Christ is our new covenant. The covenant of grace. Siya daw ang tagapanagot ng isang higit na mas mabuting pakikipagtipan sa tao. Marami sa bilang ang dating mga pare sapagkat sila'y hinadlangan ng kamatayan upang makapagpatuloy sa panunungkulan. Ano yung problema ng mga dating pare? Sila ay namamatay, kapatid. At kapag namatay ang pari, makasalanan ng Israel. Kapag makasalanan ng Israel, paparusahan sila ng Diyos. Kaya nga napaka-importante ng mga templo noong mga unang panahon, kapatid. Kapag nasisira ang templo, ano yung iisipin agad ng mga Israelita? Para silang sinusumpa ng Diyos. Diba nung nasira yung templo, ano yung naisip ng mga propeta? Ano yung ginawa ng mga propeta? Sinira mo ng dalaring hari da. Kasi napakahalaga ng templo ng Diyos sapagkat doon sila nag-aalay ng mga hayop bilang kabayaran ng kasalanan ng Israel. Kung walang templo at walang pare, walang sanctuary of atonement, walang kalinisan sa kasalanan. Subalit,
sa 24. Ito yung maganda. Subalit, hawak niya ang pagiging pari, kailan? Magpakailanman. Hindi siya namamatay. Hawak niya ang pagiging pari natin magpakailanman. Sapagkat siya ay nagpapatuloy magpakailanman. Paano natin nalaman na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpapatuloy magpakailanman? Dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Again, lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Mamagitan is what? Sa Ingles is intercession. Pag intercession, the mediator. Kapag mediator, siya ang ating pinakapunong pari. Sabi sa Timothy, there's only but one mediator. Who is that? Ang ating Panginoong Jesucristo. Na siya lamang ang dahilan, sa pamamagitan niya, doon lamang tayo makakalapit sa Diyos. Kaya nga sabi niya He is the only way, He is the only truth, and He is the only life. Wala nang iba, kapatid. Hindi namang ibang pastor na sinasabi nila na sila ang daan, kalotohanan na ang buhay. No? At tapos mayroong sexual assault. No, walang gano'n, kapatid. False prophets yung mga yun. Pero ang sabi ng ating Panginoon, siya lamang ang may kakayahang magligtas. Bakit? Kasi siya ay nagpapatuloy na isang pare magpakailanman. Bakit kaya? Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang tao, kapatid. Siya ay Diyos. At kung ikaw ay Diyos, ikaw ay magpakailanman. Hindi ka lang mamamatay ka. Ang problema nating lahat, na nawawalan tayo ng mga pari, namamatay sila, kahit ng mga ibang sekta ay namamatay ang kanilang mga pare, di ba? Ang kanilang pinakapunong pare, ang kanilang pinakasanto papa, ay namamatay din. Pero tayo, kapatid, ang pinakapunong pare natin, bagamat hindi natin siya nakikita, ngunit alam natin na nasa taas siya at siya ang naglilinis ng ating mga kasalanan sa araw-araw. Siya ang naghahain ng kanyang buhay para sa atin. At hindi siya namamatay, kapatid. Siya ay magpakailanman. Ito yung sinasabi ng author ng Hebrews. Dahil dito, kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi namamatay. Siya lamang daw ang may kakayahang iligtas tayo ng lubos na mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang dahil lagi siyang buhay at hindi siya namamatay. Ibig sabihin, mayroon tayong kapanatagan sa kaligtasan. Diba? Kung ang ating Panginoong Jesucristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin, siya rin naman yung pare na nag-aalay ng kordero para sa atin. Siya lahat. Amen. Kaya nga, nung namatay siya sa krus, ano sabi niya? It is finished. Nagawa na niya lahat para sa atin. No? Ang kapanatagan sa kaligtasan ay kay Jesucristo dahil si Jesus ang ating pinakapunong pari. O ano ngayon? Balik tayo sa Hebrews chapter 10. Nung na-explain ko na po sa inyo na ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang pinakapunong pari, no? Mayroong kapanatagan at katiyakan sa ating pananampalataya sapagkat hindi lamang siya yung tupa at kordero na namatay para sa atin, siya rin naman yung nag-alay din ng buhay para sa atin. So Hebrews chapter 10 verse 37 to 39, ito yung pinaka-culmination ng lahat. Babalik tayo sa Hebrews chapter 10. Sabi dito, sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating. At hindi maaantala. Tingnan natin ito, kapatid. Kasi, natapos tayo sa Hebrews chapter 10, di ba? Sabi, sa lahat ng mga pare, isa lamang yung nangako at nanumpa. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. At nung sumumpa siya, nung nangako siya, ano yung sinabi ng Biblia sa Hebrews chapter 7? Dahil siya ay forever
dahil siya ay magpakailanman, dahil may forever sa Kanya, at hindi siya nagbabago, ibig sabihin, tutuparin niya ang kanyang pangako, di ba? Kaya ang sabi dito, sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating. At hindi siya makakantala. Walang makakapigil nito. Sino kaya yun? Dumarating na yun. Ang ating Panginoong Jesus. Kapag sinabi niya na darating siya at babalik siyang muli, kapatid, babalikan niya tayong muli. At mayroong tigating, hindi to maaantala, hindi to kayang pigilan ng dyablo, kapatid. Mangyayari at mangyayari ito. Because God is sovereign. He is in control of everything. Kapag sinabi niya na mangyayari ito, mangyayari ito. 30. Ngunit, ito yung mga mas pasubali. Ngunit, ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa ano? Sinabi ba dito? Na kung tayo ay matuwid na naglilingkod sa Diyos, mabubuhay ba tayo sa pamamagitan ng paggawa ng kautusan? Hindi. Sinabi dito na ang pagbubuhay, ang ating buhay ay nakaangkla sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit pananampalataya yung hinihingi ng bagong tipan? Kasi walang nakatupad sa lumang tipan. Ang hinihingi ng lumang tipan na yan, ano kasi kapatid, pinag-aralan natin ito. Ano yung hinihingi ng lumang tipan? Covenant of Works. Ano yung hinihingi niya? Ano yung requirement? Perpektong pagtupad ng batas. Sino ba sa atin na nakatupad ng perpektong batas? Wala. May asawa ka, napatingin ka kay Sister Lisa, nagkaroon ka ng hindi magandang naisip sa kanya, it is already equivalent to adultery, kapatid. O pangangalun niya. Sino ba sa atin ang hindi nagkakasala? Wala. Kaya nga, ang lumang tipan ay napakahirap gawin ng tao. Hindi nagawa ni David, hindi nagawa ni Moises, hindi nagawa ni Elijah, hindi nagawa ng mga propeta. Itong mga bagay na ito, kapatid, ay hindi nagpapakasakdal sa tao. Ito yung sinabi ng Hebrews chapter 7. Hindi nagiging sakdal ang tao sa pagtupad ng batas. Kaya nga, ano yung ginawa ng ating Panginoon? Nakipagtipan siya muli sa atin sa pamamagitan ng bagong tipan. Kaya nga ang tawag sa mga New Testaments ninyo sa Tagalog ay ano? Bagong tipan. Bakit? Sapagkat ito ang istorya ng isang Diyos na hindi niya inisip na isang bagay na kanyang panghawakan, bagkus hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Bumaba rito sa mundong ito, inialay niya ang kanyang buhay bilang isang pag-aalay na sapat na magpakailanman at higit pa, at ginawa niya ito bilang ating pinakapunong pari. Ginawa niya ito lahat. Kaya ito na yung bagong tipan, kapatid, na sinasabi natin ng Biblia para sa atin. Ang bagong tipan ay nakaangkla hindi sa mga paggawang mabuti, hindi sa pagtupad ng batas, bagkus pananampalataya sa isang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sino siya? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi dito, ngunit ang aking matuwid na lingkod, magiging matuwid lamang tayo kung tayo ay patuloy na sasampalataya sa Kanya. Nasabi sa Romans chapter 4, faith accounted righteousness. Ang katuwiran na ibigay kay Moises ay hindi sa pagtupad ng batas, bagkus ang katuwiran ay naibigay sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit sa James chapter 2? At sabi, tayo ay naaring ganap sa paggawa ng mabuti. Kapatid, bago mo isipin yon, basahin mo muna yung pinaka-konteksto. Ano yung pinaka-konteksto? Pananampalataya. Diba? Ang sinasabi nila, pananampalatayang patay ay yung hindi gumagawa ng mabuti.
Ano ibig sabihin nun? Nagiging ganap yung pananampalataya natin kapag mayroong paggawa ng mabuti. Ang totoong pananampalataya ay pananampalatayang buhay at gumagawa ng mabuti. Inahari pa rin tayong ganap, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti bagkus sa totoong pananampalataya na may bunga ng paggawa. Kaya nga, napakahalaga na kailangan binabasa natin yung pinaka-konteksto ng Biblia. In fact, sa James chapter 2, before James chapter 2, James chapter 1, balik lang tayo. Ang sabi ng James doon, ang bunga ng pananampalataya ay pagtitiis. Ano ibig sabihin nun? Na ang bunga ng pananampalataya ay paggawa ng mabuti, which is pagtitiis. Kaya tayo ay inaaring ganap sa pamamagitan ng totoong pananampalataya na may bunga ng paggawa ng mabuti. Kaya dito makikita natin na tayo ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo. Ngunit, ito yung babala. Babala sa bawat isa sa atin. Na ginawang babala ko rin kahapon, kapatid, sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa Kanya. In fact, kung babasahin mo to, kapatid, sasabihin ng chapter na ito na katakot-takot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos. Na laging sinasabi rin ng mga hindi ko alam. Nakatakot-takot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos. Bakit? Sapagkat kung nahulog ka sa kamay ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka kay Kristo, tumalikod ka sa Kanya. Hindi ka totoong sumasampalataya sa Kanya, ikaw ay huwad na Kristiyano. Nawa, hindi tayo ganun. Sa verse 39, ngunit, ito yung pangako ng Diyos, ngunit tayo'y hindi kabilang sa mga umuurong, kaya't sila'y napapahamak sapagkat sila'y umuurong, sila'y tumatalikod. Ngunit tayong patuloy na nagpapatuloy sa Kanya, hindi daw tayo kabilang sa mga yon. Kundi, saan tayo kabilang? Kabilang sa mga may pananampalataya, kaya tayo ay naliligtas. Purihin ang Diyos. Ang dahilan kung bakit tayo ay nasa Kanya ay dahil pinili niya tayo isa-isa upang bigyan ng isang biyaya na hindi natin karapat-dapat na makuha. Anong biyaya ito? Biyaya ng pananampalataya, kapatid. Na binago ang inyong mga puso mula sa pusong bato hanggang sa pusong buhay, nilinis ng kanyang dugo, ito yung tubig, at binigyan ka ng Espiritu bilang inyong advocate, tagatulong sa inyong buhay. At ang Espiritu Santo nito ang magpapatuloy naman sa buhay natin kung gaano naging matuwid ang Diyos sa buhay natin at naging matuwid din naman tayo para sa Kanya. At ang mga bagay na ito, kapatid, ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang gumawa nito. Wala ng iba pa. Kaya nga sa Galatians chapter 5, ano pinag-aralan natin? Kung sino man ang magdadagdag pa ng mga gawang mabuti on top of sa mga nagawa ni Kristo na ito, ano sinabi ni Pablo? Let them be accursed. Sumpain sila sapagkat hindi nila naiintindihan ang mga nagawa ni Kristo para sa kanila upang dagdagan pa nila. Hindi pa ba sapat si Kristo? Ang tanong yun, kapatid. Hindi pa ba siya sapat? Ang sinabi ng author ng Hebrews, no. Si Kristo ay sapat na. In fact, siya ay higit pa para sa atin. Hindi lang niya inalay ang kanyang buhay bilang tupa, bagkus siya rin naman yung pare na nag-alay din ng tupa para sa atin. Ginawa ito lahat ng Panginoon upang hindi na tayo mag-alay pa ng hayop para sa ating mga kasalanan. Imagine, nung inagawang Kristo para kaya katamo ito, siguro, magtatago ka ng farm niya ni Mantong tamo sigurong tupa pong kabig na sila bantamo. King oras kini, ulit palong tamo, al todo magkasala tamo.
Pero dahil ginawa ito ng ating Panginoon para sa atin, wala na tayong tigating kapatid na mayroong katiyakan ng ating pananampalataya, isang blessed assurance na kung totoo kang na kay Kristo, kung siya ay nangako sa bawat isa sa atin na tayo ay kanyang ililigtas, gagawin niya ito sapagkat siya ay di nagbabago, siya ay magpakailanman, at siya ay tumutupad ng kanyang mga pangako sapagkat siya ay tapat. Ang pananampalataya sa punong pari na si Jesucristo, ang tanging pag-asa natin para sa kaligtasan. Wala nang iba, kapatid. Kaya nga sabi ni Pablo, by faith alone, in Jesus Christ alone. Hindi mo na kailangan dagdagan pa, kapatid. Faith is what He requires. Those who will believe should not perish, but have eternal life. Di sinabi, those who will believe and do good works. No. Tandaan mo, kapatid. Good works is still required, but it is the fruit o bunga ng totoong pananampalataya. At ang nagligtas sa iyo ay hindi yung pagtupad mo ng mga batas, sapagkat walang tao magiging sakdal sa harapan ng Diyos sa pagtutupad lamang niya ng batas. Kailangan totoo ang kanyang pananampalataya kay Kristo na siyang gumawa ng lahat ng ito para sa atin. Kaya napakahalaga na kailangan naiintindihan natin ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos upang magligtas ng tao. Ang ipinapakilala natin dito ay hindi pagsunod sa batas, kundi sa isang Diyos na nagligtas sa atin, nag-alay na buhay para sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang, kapatid. Tandaan mo, meron tayong iisang tagapamagitan sa bawat lahat. There's only but one mediator. No? Wala nang iba. Ito ang ating Panginoong Jesucristo. Wala nang iba, kapatid. Hindi si Mary, hindi yung mga santo. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang ating tagapamagitan. Ang itong tagapamagitan na ito, kapatid, ay mayroong sinabi sa atin. Ang sinabi niya, mga minamahal, halika sa akin. Kayong lahat na napapagal sa inyong buhay, kayong mga nabibigataang lubha, kayong patuloy na nag-aalay ng tupa para sa inyong mga kasalanan, kayong mga naniniwala pa rin na kaya niyong iligtas ang inyong mga sarili, tandaan niyo, kalimutan niyo yung mga bagay na yan at lumapit kayo sa akin. Magsiparito kayo sa akin. Ito yung utos ng ating Panginoon. Sapagkat ang ginawa niya ito, itong mga bagay nito, na kanyang inialay ang kanyang buhay at siya ang naging pari para sa atin upang tayo ay magkaroon ng tinatawag nating kapahingaan, kapatid. Come to me and I will give you rest. Upang mawala na yung kabag-kabagan sa iyong ulo. Ligtas ba talaga ako? Pwede pa ba akong mawalan ng kaligtasan? Ano mo ba yung kailangan ko pang gawin para iligtas mo ako, Panginoon? Ang sinabi ng Panginoong Jesus, kalimutan mo yung mga bagay na yan. All of you who are weary, anxiety, heavily laden, mga burden sa buhay, kalimutan niyo yung mga bagay na yan. Isuko ninyo sa akin yung mga bagay na yan at magkakaroon kayo ng kapahingaan. Sapagkat gagawin ko lahat ng mga bagay na yan para sa inyo. Ang tanong, ginawa na ba ni Kristo lahat ng mga bagay na yan para sa atin? Yes! Nung napako siya sa krus ng Kalbaryo, ano yung sinabi niya? It is finished. Tapos na. Nagawa na niya lahat para sa atin. At mayroon na tayong kapahingaan, katiyakan sa ating pananampalataya na ang ating Panginoong Jesucristo, kung patuloy tayo nasa Kanya, hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan mo. Ama, maraming salamat. Maraming salamat sapagkat inibig mo kami. Ginawa mong lahat, mahal na Panginoon. Tulad ng kanta, mahal na Panginoon. Ginawa mong lahat para sa amin. Mahal na Panginoon, Ikaw ay namuhay ng isang buhay na walang kasalanan para sa aming katwiran.
At ikaw ay namatay sa Kalbaryo bilang kabayaran ng aming kasalanan. Wala man kaming nagawa, O Diyos. Ang mga naibahagi lang namin, Panginoon, ay ang kasalanan namin. Ngunit ginawa mo itong lahat para sa amin dahil ikaw ay mapait, mapiyaya, mapagmahal, mahapaging Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pupurihin, luluwalhatiin, sasampayin sa aming buhay, mahal na Panginoon. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, na maging matatag sa iyo, mahal na Panginoon. Hayaan mo na gamitin mo itong aming katawan bilang instrumento ng papalaghanap ng iyong ebanghelyo, mahal na Panginoon. At hayaan mo na ang bawat isang kapatiran na narito, O Diyos, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan ay patuloy na manatili at na ang kanilang mga kaluluwa ay maiangkla sa iyo, mahal na Panginoon, upang pagdating ng araw ng aming huling hininga, mayroon kaming kapayapaan na malalaman namin kung nasaan ka man, nandun din kami, O Diyos. Lahat ng ito yan, isang dalangin sa mga Panginoon, Yesus. Hallelujah.